Kahapon nga ng hapon ay naisipan nga namin ni Katatay na maglakad-lakad sa labas para makahanap ng ulam. Nabitin kasi kami sa niluto ni Katatay na halaan kaya nga hindi umabot ng hapunan. Dahil sa marami na nga rin kaming basura kaya naman naisip nga ni Katatay na bitbitin na tong isang basura. Sa karsada nga lang namin to nilalagay dahil doon nga to kinukuha ng nagbabasura. Nag-usong na nga lang kami ni Katatay dahil medyo mabigat-bigat nga rin tong basura na dala niya kaya naman tinulungan ko na nga lang. Medyo malayo-layo din naman kasi ang lalakarin namin kaya ito nga't inusungan ko si Katatay. Maglalakad nga lang din kami papuntang kanto kaya naman for the exercise ang mga person dyan. Pagkarating nga namin dito sa may kanto ay pumunta muna nga kami dito sa may tindahan para bumili ng tubig. Nakakauho kaya maglakad. Sobrang layo kasi ng nilakad namin kaya naman sabi ko kay Katatay bumili na nga siya ng tubig dahil ako nga ay nauuhaw na. Nang makabili na nga rin kami ng tubig at makainom na ay umalis na nga rin kami. Fast forward na nga tayo mga kananay. Pagka uwi nga namin ay nakabili na nga rin kami ng ulam. At ay balunan nga ang binili ni Katatay kaya yun nga ang uulamin namin. Pero bago nga magintindi si Katatay sa pagluluto, itong at lilinisin muna nga namin itong lababo. Pinagtataob ko na nga rin yung mga plato na hinugasan ni Katatay bago nga kami lumabas. Nang matapos na nga ako ay nilinis ko na nga itong atay balunan at pinagtatanggal ko nga yung mga taba nito. Kapag si Katatay nga ang naglilinis ito ay hindi nga niya tinatanggal yung taba. Pero kapag ako nga ang naglinis ay lahat nga ng taba ay tatanggalin ko dito. Magluluto na nga si Katatay dyan kaya naman naggisa na nga siya ng sibuyas at bawang. Dati nga ay hindi nga ako kumakain ng atay balunan dahil napapaitan nga ako sa atay. Hindi ako kumakain ng atay dati pero kumakain ako ng reno. Hindi ko naman kasi alam na yung atay nga na inaayawan ko dati ay reno pala na kinakain ko. Sarap na sarap pa naman akong ipalaman yung reno sa tinapay tapos malalaman ko ay atay din pala yun. Kaya naman nung nalaman ko nga na atay din pala yung reno ay pinag-aralan ko na nga kumain ng atay. Unti-unti na nga akong kumain ng atay nun at unti-unti ko na nga rin nagustuhan. So balik na nga ulit tayo dito mga kananay sa luto serye ni Katatay. Dinagdagan niya nga lang pala ng konting tubig yan at lalagyan niya na nga yan ng toyo. Kalahating kilo nga lang itong binili namin at kasya na nga ito sa amin. Hinalo-halo muna nga ni Katatay yan at tatakpan niya nga ulit yan. Kaya naman nung kumulo na itong at binuksan niya nga ulit. Naluto na nga lang itong atay balunan at nakalimutan na nga lang yung itlog na nilaga. Naglaga kasi ako ng 2 itlog para sa amin 2 ni Anika. Masarap din kasi yung nilagang itlog sa adobo. Nang maluto na nga ni Katatay yung ulam, itong at kumakain na nga rin kami dyan. Hindi na nga lang namin sinandukan ng tig-isang plato yung 2 bata dahil hindi naman sila nakakakain ng maayos. Puro ulam nga lang kasi ang kinakain nila at yung kanin nga ay tinitira nila. Nang matapos na nga kami kumain dyan mga kananay, pinaglilikpit ko na nga itong mga upuan. Mahirap palang kunin yung mga dumi dito sa lamesa kaya kailangan pala may sapin to. Bagay na bagay nga itong lamesa dito sa may bintana kaya naman hindi ko na nga rin inalis dito. Pagkatapos ko nga maglikpit lahat ay nilinisan ko na nga yung 2 bata tapos ay maglalatag na nga rin ako. Sabi ko nga kay Katatay dito muna nga kami matulog sa sala dahil parang mas malamig-lamig nga dito. Pag sa kwarto kasi kami natutulog ay sobrang kulob nga at sobrang init. Kahit gumagamit nga kami ng malakas na electric fan ay talagang sadyang napakainit ng singaw. Kaya naman naisip ko nga na dito muna kami matulog sa sala dahil mas presko nga dito. Kaninang umaga naman paggising ni Katatay itong at nagbukas nga siya ng uulamin niya. Maaga kasi siyang gumising dyan at siya nga ay papasok. Dito na kasi siya magtatrabaho sa malapit kaya naman nandito na nga lang lagi si Katatay. Nagising na nga rin ako dyan at ako na nga lang ang pinagluto ni Katatay nitong uulamin niya. Maliligo pa kasi siya dyan at marami pa siyang iintindihing gamit. Buti na nga lang at dito na nga lang si Katatay magtatrabaho sa malapit. Mahirap kasi pag nasa malayo nga siya dahil malayo nga rin yung iniisip niya. Bakit pa nga siya lalayo kung dito naman sa malapit ay may mapapasukan siya? Sobrang sarap pa nga ng tulog ng 2 bata kaya tignan nyo naman at tulog na tulog pa sila. Kahit ako nga ay napasarap din yung tulog ko kaya naman si Katatay nga ang naunang gumising. Mamayang gabi nga ay dito nga ulit kami matutulog dahil mas masarap nga matulog dito kaysa sa kwarto. Sinandukan ko na nga si Katatay ng pagkain dahil mag-aalmusal na nga daw siya. Nagpainit na nga rin ako ng tubig mainit para siya nga ay makapagkape na rin. Sa pagkakataon nga ito ay si Katatay naman nga ang sasandukan natin at asikasuhin natin sa pagkain. Maya-maya nga din ay nagising na nga rin itong baby namin. Mukhang inaantok pa nga at balak pa nga niyang matulog. Si Anika naman ay tulog na tulog pa dyan kaya naman hindi na nga lang namin ginising. Nagtimpla na nga rin ako ng kape ko dyan para naman masabayan ko na sa pagkakape si Katatay. Meron pa nga kaming tirang ulam kagabi na atay balunan. Ang sabi ko naman kay Katatay ay ubusin na dahil wala na rin naman kakain nun. Hindi na rin naman niya naubos yung atay balunan kaya hetong at inabot na naman nga ng tanghalian hanggang hapunan. Maya-maya nga lang pagtapos nga ni Katatay kumain hetong at nagpaalam na nga siya na papasok na nga daw siya. Pumasok nga siya dito sa malapit at pakyawan nga yung napasukan niya. Kaya yan nga't umalis na nga si Katatay dyan at unang araw nga niya sa trabaho kaya naman magpapakitang gilas muna nga daw siya. Kahit napakaaga pa nga ng oras ay talagang umalis na nga siya agad. At dahil kami na nga lang ulit ng mga bata dito hetong at maghaharap na nga kami nitong batsa ko. Napuno na naman nga itong aming tubalan dahil nga sobrang lakas namin magbihis. Kung malakas nga kami magbihis at palagi nga ako naglalaba ay malakas nga rin siguro kami sa tubig. Simula nga nang lumipat nga kami dito ay napakalakas nga namin gumamit sa tubig. Dahil 2 beses nga kaming maligo tapos ay palagi pa ako naglalaba. Kaya naman hindi talaga pwedeng mawalan ng trabaho si Katatay dahil doon nga lang kami umaasa. Pagkatapos ko nga malamas yung mga maruruming damit namin itong at kumain muna nga kami ng almusal ng mga bata. Para magkaroon naman ng sigla itong katawan
ko sa paglalaba. Ipapass forward ko na nga ito mga kananay, hitong at natapos na nga rin ako sa paglalaba. Kaya hanggang dito na lang muna nga mga kananay ang video ko at abangan nyo na nga lang ang mga susunod kong a-upload. Salamat sa panonood!